Harry Roque versus Risa Hontiveros. So ano nga ba ito, mga kababayan? Yung kay Harry Roque at kay Risa Hontiveros. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Nako, mamumura ko na naman si Harry Roque nito. Pasensya na, Harry Roque, namura kita, bobo ka kasi. O ito, mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Ito, pakinggan ninyo. Harry Roque versus Risa Hontiveros. Pakinggan nyo ang sasabihin ni Harry Roque kay Risa Hontiveros. Wait lang, may ads lang. So hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Hontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila, no? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no? Para maging ano tawag dyan, para maging instrumento na gipitin ang mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan, ng mga dilawan, ng mga Sabi ni Harry Roque, question niya si Risa Hontiveros, ang sabi niya, how dare you to use the Senate, no? Para dikdikin ang kalaban ng administrasyon. So, para saan ba ang Senado? 'Di ba? Para protektahan ang konstitusyon at ang ating bansa. So, nakita mo na kinakalaban ng mga grupong DDS ang administrasyon. So, saan ba si Hontiveros kakampi? Sa mga DDS na bastos? Sa mga DDS na sawaging bangag ang presidente? Adik ang presidente? Ganun ba, Harry Roque? Sasabihin mo, how dare you to use a Senate in the Republic of the Philippines para dikdikin ang kalaban ng administrasyon? So saan mo gusto, Harry Roque, kakampi si Risa? Sa iyo? Sa inyo? Saan nyo ba gusto ang Senado? Kakampihan kayo? Yung human trafficker? Land grabber? Kakampihan ng Senado? Baka yan na yung time na para ma-abolish sila. Diba? Ang sabi ni Harry Roque, nakakasuka, nakakadiri daw si Risa. Saan daw kumukuha ng kapal ng mukha o lakas ng loob si Risa Hontiveros na gamitin ang Senado sa Republika ng Pilipinas para dikdikin ang kalaban ng administrasyon, sa kalaban ng gobyerno? Ang Senado ay isang legislative part. Part ng legislative ang Senado. Ang Senado at ang Kongreso, baka Harry Roque, hindi ka, nakalimutan mo na abogado ka. At baka Harry Roque, nakalimutan mo kung ano ang rule of law. Baka mas may alam pa ako sa'yo. Ang Senado at Kongreso is part of legislative. Sila yung nagpapatupad ng batas at gumagawa ng batas. So, kapag nakita ng Senado at Kongreso na mayroong isang grupo na kumakalaban sa gobyerno, sila ang unang maglilitis at magsusugpo doon. Kasi nga legislative sila. Sila yung tagagawa ng batas sa mga rebelde. Rebelde naman ang tawag sa inyo. Bakit? Ano bang tawag sa inyo? Grupo kayo, kinakalaban nyo ang gobyerno. Anong tawag dyan? Rebelde. Tapos expect mo na ang Senado or Kongreso na part of legislative, kakampihan ang mga rebelde. Diba? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Ikaw yung nakakasuka. Ikaw yung nakakadiri. Senado, gusto mo kakampihan kayo? Saan daw kumuha or how dare you, Risa Hontiveros, na gamitin ang Senate para dikdikin ang kalaban ng gobyerno? So ano gusto mo mangyari? Kakampihan ka ni Risa? Abogado ka ba talaga? Roque, hindi na maganda yan. Hindi porket lawyer ka, ay tama yung ginagawa mo. Hindi po kahit ultimo grade 1 Roque, naintindihan yan. Hindi po tama yan. Rebelde kayo. Kalaban kayo ng gobyerno. Self-proclaim mo yan. Pinoproklama mo na Risa Hontiveros, nakakasuka ka. How dare you to use the Senate in the Republic of the Philippines na dikdikin ang kalaban ng gobyerno? Kalaban nga kayo. So, ibig sabihin talagang dikdikin kayo. Di ba?
din kayo, kalaban kayo ng gobyerno eh. Kaya nga si Risa Hontiveros binoto ng tao to protect the nation and to serve the people. Hindi siya binoto ng tao to protect the criminal and rebels, di ba? And serve the rebels. Aba, Roque, abogado ka. Huwag kang bobo. DDS ka nga talaga. Di ba? So, Roque, sa tingin mo, papaniwalaan ka ng tao, i-kriminal ka nga? Saan ka nakakita ng kriminal na mas matapang pa sa batas? Sasabihin mo, nakakasuka si Risa Hontiveros, nakakadiri, na ginamit ang Senate para dikdikin ang kalaban ng gobyerno. So saan mo gusto? Gamitin ang Senado para suplayan kayo ng armas? Gamitin ang Senado para suplayan kayo ng mga paraphernalia para kalabanin nyo ang gobyerno? Gagamitin ang Senado para mag-supply ng mga kontrabando para sa mga rebelde? Ganun ba? Kasi rebelde ang tawag sa inyo. Ano bang ginawa mo ngayon? Pagre-rebelde sa gobyerno yan. Pinapauwi ka kasi may kaso kang human trafficking at land grabbing. Pero anong ginawa mo? Nagtago ka sa ibang bansa, nagsik ka ng asylum. Kasi rebelde ka. Puganti ka. Mahiya ka naman, Harry Roque. Abogado ka. Ikinahiya kung ako, anak mo. Buhusan kita initubig para hindi ka makilala ng tao na tatay kita. Di ba? Diyos mio, Marimar. Ulitin, no? Pakinggan yung mga kababayan, yung reaksyon ni Harry Roque. Pansinin ninyong maigi. Pansinin ninyo. So, hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Ontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila, no? Pero, nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan, gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no? Para maging para maging instrumento na gipitin ang mga kalaban ng administrasyon. So anong gusto mo mangyari? Harry Roque? Tutulungan ni Risa Hontiveros ang katulad mong kriminal? Tutulungan ka ni Risa Hontiveros, pauwiin ka para maabsuelto ka sa kaso mong human trafficking? So natural lang. 'Di ba? Natural lang si Risa Hontiveros gagawa ng batas kasi part siya ng legislative. Binoto pa siya ng tao kung pulpo lang din naman pala siya. So anong tawag sa inyo? Presidente ng Pilipinas, sasabihin yung adik, sasabihin yung bangag, sabihin ninyong weak leader. Di ba rebelde? Rebelde kayo. Rebelde ang ginagawa ninyo. Pagre-rebelde sa Pilipinas yan. Hindi pa ba pagre-rebelde ang tawag sa'yo? Kinasuhan ka ng human trafficking, tumakbo ka sa ibang bansa, mag-file ka ng asylum, para matakasan mo ang batas, para matakasan mo ang kasalanan mo dito. Hindi pa pagre-rebelde yung ganyan. Tapos ang gusto mo mangyari, si Risa Hontiveros, kakampihan kayo, hindi kayo dikdikin, nakalaban ng gobyerno. Mas nakakasuka ka, abogado ka. Baka umakyat na yung taba mo at sibo mo sa utak mo. Di ba? Ang lakas, Harry Roque, how dare you to say that in the Senate or isang senadora na sabihan mong ganyan na isa ka namang kriminal. Isa kang pugante. Putang ina mo. 'Di ba? Sabihin mo saan ka ngayon? Tang ina ka. Niya? Tapos gusto niyo mangyari kampihan kayo ni Risa Hontiveros, kampihan kayo ng Senado? Pagre-rebelde yung ginagawa ninyo. Kayo yung nakakasuka. Kayo yung nakakadiri, nakakapanayo ng balahibo. Kung sino pa yung makasalanan, sila pa yung matapang. Putang ina ninyong lahat. Di ba? Kung sino pa yung nagbanta, kung sino pa yung nagnakaw, sila pa yung matapang. My God! Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Tignan mo, kung hindi ka makasalanan, edi sana absuelto ka na. Kung hindi ka makasalanan, edi sana umuwi ka ng Pilipinas. Ikaw yung nakakasuka. Tignan mo, dating 100 kilos ka, ngayon 60 na lang. Tignan mo yung mukha mo. Para ka ng bunso ni Koki. Roque ni Nam. Yeah. Tignan mo yung pinayat mo, Roque, oh. Tang ina mo, nilamo na ng sombrero yung ulo mo sa sobrang payat.
Puro ka na nga yata pamumulubi dyan eh. Sa dahig yan oh, harap ng kulungan ni Digong yan. Oh. Kasi dyan si Pulong Duterte in-interview eh. Tignan mo. Putragis na yan. Tapos, yung tao, yung senadora, na tumulong sa administrasyon para masugpo ang krimen at mga kablastugan ninyo, tapos sasabihin mo nakakadiri, nakakasuka. Samantalang yung sinabihan yung nakakadiri at nakasuka, senador, pangatlo sa pinakamakapangyarihan sa bansang Pilipinas, samantalang kayo, mga pugante, wanted, human trafficker, land grabber, sangkot sa pogo, kayo pa yung matatapang? My God! Luka-luka ka na yata, Roque. Magpakamatay ka na, tangina mo ka. So yun lang, mga kababayan, yung ating pag-uusapan. Hindi na tayo masyadong magpahaba ng topic, baka atakihin si Roque pag napanood niya ito.